Juan 12:3-8. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paa ng Panginoong Hesus at pinunasan ng kanyang buhok. At humalimuyak ang pabango sa buong bahay. Ang isa sa mga tagasunod ni Hesus na naroon ay si Judas Iscariote na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang iyan ipinagbili at ibigay sa may hirap ang pera? Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Pero sinabi ni Jesus, hayaan mo siya. Ibinuhas niya ito sa katawan ko bilang paghanda sa aking libing. Lagi niyong nakakasama ang mga mahihirap, pero ako'y hindi niyo laging makakasama. One expensive perfume. One bold act of love. One moment that still speaks today. Ito ang ating reflection ngayong umaga sa ating mensahe, The Perfume for Jesus. Hihimay-himayin natin ang kwento na ito para kapulutan pa natin ang mga application at mas matataas na reflection sa tulong ng gabay ng Espiritu ng Diyos. John 12:3. Mary brought a pint of expensive perfume made of pure nard. She poured the perfume on Jesus' feet. Then she wiped his feet with her hair. And the sweet smell from the perfume filled the whole house. Isn't it a bit dramatic na pag inisip nyo, parang hindi ba OA naman yung detail? Sana iginifrap na lang yung pabango tapos inabot na lang. Talagang may drama pa talaga na kailangang ibuhos sa paanan. Pero maaaring may meaning. Maaaring malalim ang meaning. Lalo na kung iisipin natin na pag sinasabi kasing sinful woman or women nung panahon na yon, lagi yang associated with those who are involved in prostitution or in adultery. So maaaring may mas malalim na meaning. If that is indeed the background of Mary na nagbuhos ng pabango kay Jesus, Mary is in deep worship at that moment. Napakalalim nung kanyang pagsamba na ginagawa doon sa pagkakataon na yon. Mary is in deep worship because Mary redeemed her tools of the trade to offer them to Jesus. And as I'm saying, if yun nga yung background, kasi pag sinasabing sinful woman nung panahon na yon, usually yan yung mga associated sa adultery, sa prostitution. At kung yun nga yung background niya, isipin nyo, yung typical na ginagamit niya sa kanyang gawain, ay maaring ngayon, iniaalay niya na lahat kay Jesus. Diba? Imagine niyo, pabango. Yan yung mga usual na gamit ng mga kababaihan na nasa ganong trade. Ang kanyang mga luha na ipinanghugas niya ng paanan ng Panginoong Hesus na galing sa mata na usually ginagamit niyang pang-akit. Ang buhok, 3 oras inaayos para lang sa mga magiging tagatangkilik niya. At yung kanyang katawan, imagine at that point, lahat yon ino-offer na niya kay Jesus. The point here is that everyone has their own way of expressing their worship. Everyone can worship God. May iba-ibang paraan ang kada tao sa pagpapahayag ng kanilang pagsamba sa Diyos. At kung sa gayon, maaari natin din sabihin na actually lahat pwedeng sumamba sa Panginoong Hesus. Even this woman, Mary. Because God is reachable. God wants to be reached. And worship is actually personal. Personal yun eh. Worship is more than singing and dancing.
Pag iniisip kasi natin yung worship, yan na yung magtataasan tayo ng kamay, kakanta na tayo, simula na ng program. But worship is more than singing and dancing. Worship is more than just going to church or any church activities. Worship actually is to be able to connect through the Spirit. Worship is to be vulnerable before Jesus and fully experience God. Mahalaga yung vulnerability. Ang ibig kasi natin sabihin when we say being vulnerable before God, yung kaya mong magpakatotoo sa harapan ng Diyos. Being vulnerable means being transparent before God. Kung ano man yung nasa isip at nararamdaman mo, pwede mo yun ibuhos lahat sa Panginoong Yesus. May hesitation tayo kasi pag inisip natin na kung tao ang kaharap natin tapos ilalabas natin lahat ng saloobin natin, parang awkward kasi baka hindi tayo maintindihan ng tao, right? But you know what? Kahit ano pa ang nasa isip at nasa damdamin mo, gaano man siya kalaki o kabigat, alam nyo, maiintindihan kayo ng Diyos. Kaya all of us, everyone can be transparent. Everyone can be vulnerable before God. And that is worship. To be able to open your heart, to be real, to be honest, and to be able to let go before God. Psalm 145 verse 18, God is near to those who call Him with sincerity. As long na sincere, as long na honest, pag umaabot ka sa Panginoon, alam mo, aabot din siya pabalik. Kasi nga, God is a reachable God. Gusto niyang ma-reach. Gusto ng Diyos na naaabot siya. Gusto ng Diyos na inaabot siya. Pag ginagawa natin yun with sincerity, aabot siya pabalik. Mary, at that point of that story, dun pa lang sa punto na yun ng istorya, si Mary, malalim ang worship niya sa mga pagkakataon na yun. Sa pagpapatuloy, John 12:45, Judas said, biglang umeksena ang Judas said, that perfume was worth a full year's pay. So kayo na bahala mag-compute. Magkano ang minimum wage kada buwan? Magkano ang minimum wage per day? Computein nyo na lang in 12 months. Plus 13-month pay, kung sa basehan ngayon. That perfume was worth a full year's pay. It should have been sold. And the money should have been given to the poor people. Ito ang isa sa mga disciples si Jesus at marami siyang comment. Ang daming comment ni Judas. Hindi ba sa totoong buhay ganyan din? Meron kang mabuting ginagawa, may mabuti kang pakay, tapos biglang may mga padaan-daan na tao, ang daming comment, ang daming suggestion, mga talkative, mga opinionated at hypercritical na mga tao. Mga nakikialam at may comment. Hindi lang basta nakikialam, talaga makikicomment sa lahat ng bagay. Intrimitida. Nung nag-aaral ako sa PLM, sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na minamahal, nag-aaral ako noon, sasakay ka ng jeep at ang ruta noon, tatagos ka sa may Luneta. Dati, pag tumagos ka sa Luneta, meron diyang hilera na doon nag-chess yung mga tao. Ewan ko kung meron pa noon ngayon. Tapos tuwing dadaan ako doon, ma-observe mo doon sa mga naglalaro ng chess. 'Di ba merong mga nakatayo sa paligid tapos yung gagalaw ka sana ng piyesa ng chess, ay mali yan. Ay, wag yan. 'Di ba? Miron, alam niyo yung ganon, mga miron. Ikaw na kaya dito, 'di ba? Yung kulang ganunin mo. Maraming mga ganon, hindi ba, sa totoong buhay. Parang ganon yung eksena ni Judas at this point. Ay, sabi niyo ganon, dapat binenta na lang. Mahal-mahal nung pabango na yon. Sana marami pa tayong funds na na-erase, etc., etc. Pero ang point nga, these are people na maaring may point minsan, pero hindi laging kailangang intindihin yung mga comment nila. At kadalasan yung mga comment nga na yan, mema. O alam niyo yung mema? Yung may masabi lang. Di ba? May masabi lang, yung may ma-comment lang, may ma-i-react lang. Mema na lang kasi. At ang sharp argument nga ng Panginoong Hesus tungkol sa mga ganyan, Matthew 7:3, why do you notice the small piece of dust that is in your friend's eye, but you do not notice the big piece of wood that is in your own eye?
Mabuti pa yung mga maliliit na muta doon sa mga kaibigan nyo, nakikita nyo. Pero yung sarili nyong puwing na pagkalaki-laki, ba't hindi yun yung pansinin ninyo? Yun nga ang mahirap dyan. At maisingit na rin natin, parang online education ng lahat. Sa internet at social media, meron din ganyan. Tawag dyan, online trolling. At least may bago kayong baon na matututunan. Online trolling. Trolling on social media means intentionally making provocative or offensive comments to stir up anger, confusion, or controversy. Yung makikicomment para lang manggulo. Bakit? Kasi trolls, yun ang tawag sa kanila, trolls enjoy seeing people get upset. Doon sila natutuwa pag may negative reaction. They want to get a strong negative reaction from others by making rude comments to disrupt the conversation. Maraming ganyan sa online interaction, kaya huwag magpadala sa mga ganyan. John 12:6 sa pagpapatuloy ng kwento, pag inobserbahan kasi natin at sabi na rin doon sa kwento, Judas did not really care about the poor. He said this, nakicomment siya kay Mary, he said this because he was a thief. He was the one who kept the money bag for the group of followers, and he often stole money from that bag. Ang point, people can have their own agenda. So, comment, critic, suggest. Ito naman nagsasuggest lang. Pero talaga bang suggestion yon? As we have observed, noon pa man, nung unang panahon pa man, ng panahon ni Jesus, people can have their own agenda. And so, mga kasama, kailangan nating pagsumikapan, disiplinahin ang ating sarili. We have to choose. We have to choose good. Choose for yourself what is good. Again, choose for yourself what is good. Ikaw ang magpasya. Choose for yourself what is best, not only for yourself, but for everyone. Ikaw ang pumili. Sanayin ang sarili na pumili ng tama. Ikaw ang pumili. Sanayin mo yung sarili mo na ikaw ang pumili. Magkaroon ng sariling pagpapasya kung ano ang tama. Sariling pagpapasya. Mahirap yung masyadong nakadepende sa mga tao sa paligid, sa kung ano yung i-comment, kung ano yung isasuggest nila. Masyadong mahirap yung affected ka much. Yung affected ka masyado sa sinasabi ng mga tao sa paligid. Kasi as we see dito sa story na to, pwedeng Judas pala. Iba pala ang intention. So kailangan may sariling pagpapasya. Kailangan merong sariling pagtingin at pag-analyze. Tapos mag-decide ka on your own. What is good for you? What is best for everyone? Si Solomon, King Solomon the Wise, prioritized having a sound mind so he can make good decisions. First day pa lang ng appointment niya as king, ang pinrioritize niya kagad, 1 Kings chapter 3 verse 9. Ang prayer niya sa Panginoon, please make me wise and teach me the difference between right and wrong. Then I will know how to rule your people. Yun ang essential. May sariling pagpapasya, may sariling capacity to assess what is right and what is wrong. Oo, may mga tao sa paligid na may mga suggestions, may mga ideas, comments, wisdom, etc., etc. But it boils down to you. Kasi darating ang point na pag nagdesisyon ka, desisyon mo yan. Hindi mo siya pwedeng ituro na siya kasi ganito yung sabi nila, ganito yung ginagawa ng lahat, so nakijoin ako. You cannot blame others for your own decision. So, ikaw at ikaw yun. If Solomon was able to ask God for wisdom at ginrant siya, right? Alam nyo tayo rin. We can ask God for wisdom. Ask God for a sound mind to personally choose what is good. James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ask God. Hindi ka niya mamasamain na nanghihingi ka ng wisdom. God will not find fault if you ask Him for much wisdom. Do not let trolls, do not let pakialameros and pakialameras, do not let Judas control
how you should do your own good, how you should connect to God. Kulang sabihin kay Judas, di ikaw magbenta kung gusto mo ibenta yung pabango. Ikaw mag-produce ng sarili mong pabango, tapos ibenta mo. At yan nga, actually, yung nangyari sa pagpapatuloy ng kwento. John 12:7-8. Jesus answered, "Don't stop her." Kulang siguro yung drama ng boses ko, pero sinasabi niya, "Don't stop her." Tantanan niyo yung babaeng yan. Layuan niyo siya. Huwag niyo siyang pakialaman. Do not stop her. It was right. Sabi ni Jesus, it was right for her to save this perfume for today. Tama yung ginawa niya. Pinag-ipunan niya yung pabango na yan para sa moment na ito, para sa araw na ito. She saved this perfume for today. The day for me to be prepared for burial. You will always have those who are poor with you, but you will not always have me. And very true. Ngayon, mas alam natin yon. We don't have the person of Jesus. We don't have the physical Jesus, but we have the Spirit. Pero ang point niya nga, ako bilang tao, bilang person, hindi niyo ako laging kasama. Makakasama niyo yung Spirit, syempre. Pero mabubuhusan niyo pa ba ako ng pabango kung Spirit na ako? Di ba? Yun ang point niya. So tama lang yung ginagawa ni Mary at that moment. Ang point ni Jesus, ang emphatic statement ni Jesus, hayaan niyo siya. Lubayan niyo siya. Tama ang ginagawa niya. Again, hayaan niyo siya. At para sa atin, may matututunan tayo doon. Don't bother people who choose to do good in their own way. Kung merong mga tao sa paligid, gumagawa sila ng tama, hayaan niyo sila. Huwag na kayong makicomment, huwag na kayong makareact na ipihit mo sa kaliwa, gawin mo ito, gawin mo yan, dapat ganito, dapat ganyan. Hayaan nyo na siya. Ngayon, ang malaking tanong or ang lumang tanong, paano po yung biglang nagsasayaw tapos nagsisisigaw kasi daw para kay Jesus? Kasi may mga ganong tanong eh. Paano naman po yung bigla na lang niyang inaway-away yung mga tao, inaway-away na lang niya yung mga tao sa kabilang religion kasi daw para kay Jesus. Paano yung mga ganon? Papabayaan na lang ba? Well, ito naman ang sukatan natin. Actions intended for Jesus, if it is intended for Jesus, it should please Jesus, right? Kasi yun din yung natutunan natin sa story. Kung sabi ni Mary, ito ay para kay Jesus. Natuwa ba si Jesus? It should please Jesus. And it should also fulfill the purpose of Jesus. Kung talagang para kay Jesus yan. And in this case, Jesus said, it will prepare him for his burial. So check, para ba kay Jesus? Natuwa ba siya? Yes, natuwa siya. Check. Tapos sabi niya, ito ba, this will fulfill the purpose of Jesus. Sabi ni Jesus, ay ihahanda ako neto para sa aking parating na kamatayan at libing. So check. So tama nga, para kay Jesus. So sa mga tao sa paligid natin, ano man ang dinedeclare nila na ito kasi para kay Jesus, siguraduhin nyo na matutuwa ba si Jesus sa gagawin nyo? Matutubad ba ang hangarin ni Jesus sa gagawin nyo? The point here is, kung wala namang ginagawang mali at ang gusto niyang gawin ay para naman sa Diyos, edi hayaan na lang sila. Kasi yun ang sabi ni Jesus. Hayaan sila. Ano pa ang mga mapupulot natin dito na pwede nating i-apply directly? Learn from Jesus. Don't reject people's gestures of appreciation or expressions of affection. Learn from Jesus. Tignan mo si Jesus. Pag meron nag-express ng kanilang affection, pag meron nag-express ng kanilang appreciation, hinahayaan niya. At tayo rin, dapat maging gracious receiver din tayo ng appreciation and affection. Madalas kasi hindi natin napapansin, reject tayo ng mga ganyan. What am I saying? Pagka halimbawa, kanina ka pa inaalok ng, ate gusto mong kape? Tinimpla kita ng kape, kuya. Pag mga nakakatatlong alok na sa iyo ng kape, tanggapin mo na. Kasi ang laging sagot, hindi, sige. Hindi, ayoko. Pag mga 5 beses ka nang inaalok, kasi nga gusto kanyang i-please. Gusto kanyang bigyan ng affection. Gusto niyang i-express yung pagtingin niya sa iyo. So wag kang tanggi ng tanggi. Lagay mo na lang sa gilid ng lamesa kung di mo iinumin. Pero at least tanggapin mo, tapos mag-thank you ka. Diba? Tanggapin nyo yung mga ganong expression. Sa loob ng pamilya,
Pagka tinanong ka ng, magluluto ako ngayon, anong gusto nyong kainin? So kahit alam mo na hindi siya marunong magluto, sige na. Sabi, sige, ikaw magluto. Kasi gusto niyang mag-express ng kanyang affection. Lalo na pagka tinanong ka ng, masarap ba yung niluto ko? Alam niyo na ang sagot. Di ba? Itago ang asin. Pahingi pa ng tubig. Pero mag-thank you kayo kasi meron ngang mga gestures ang mga tao na gusto lang nilang ipakita na they appreciate you, they love you. Kayo mga kapatid, huwag kayong tanggi ng tanggi. Kasi alalahanin nyo palagi, masakit ma-reject. And every time we reject, kahit maliit na bagay yun, nasasaktan yung tao. Di ba yung mga maliliit na bata, Mami, kinuha kita ng tinapay, pero yung tinapay on the way to you, kanina pa nalalaglag sa sahig. Tapos inaabot sa'yo, Mami, kinuha kita ng tinapay. Di ba pag bata yun, tatanggapin, ay thank you anak ha. Kasi you want to affirm the expression ng bata na na-appreciate ka niya, love ka niya. Kahit na hindi mo yung kakainin kasi kanina pa pala dinidilaan ng aso habang naglalakad siya, nalaglag na sa putikan. Pero gusto niya ibigay sa'yo right? Pag inisip nyo pa, alam nyo ganun ka-gracious sa atin ng Panginoon. Ang dami-dami nating ginagawa, marumi sa mata niya, rejectable, unacceptable kung tutuusin sa standards niya, pero tinatanggap niya. Bakit? Kasi gusto niya tayong i-accept. Ayaw ng Diyos na ipadama sa atin yung rejection. God is a loving God and He wants us to experience the blessing of acceptance. So ulitin ko, mga kasama, ganun din tayo sa isa't isa. Pag merong binibigay, pag may mga inaabot, kahit hindi ganun ka-perfect, accept, give thanks, mag-thank you kayo. Salamat thank you for the thought, thank you for the generosity, thank you for the gesture. Pero accept, don't reject people's gesture of appreciation. Do not reject their expression of affection. Also, mga kasama, we can learn from Jesus. Ito pang isang mahalaga nating matututunan kay Jesus. Encourage people when they are doing good. Pag merong ginagawang tama, batiin. Batiin ang mabuti. May program pa nga sa radyo niyan dati kasi nasanay tayo, naka-wire tayo, ang binabati natin, ang pinupunan natin, yung mali. Pero on the other hand, pwede rin natin sanayin yung sarili natin. Batiin mo naman pag may mabuting ginagawa. Batiin ang mabuti. Kapag may gumagawa ng tama at mabuti, bigyan ng encouragement. And better yet, bigyan ng reward. Dahil tama ang ginawa mo, ito ang mentos. Kahit ano pa yan, basta ang point na acknowledge na you're on the right track. Keep on going. Kasi imagine niyo kung lahat na encourage gumawa ng mabuti, mas gaganda ba ang mundo? Yes, gaganda ang mundo. Pag may gumagawa ng mabuti, give encouragement and give reward. Dapat nga kung tutuusin, support those who are doing good. Pag merong mga gumagawa ng tama, suportahan sila. Palawakin pa yung ginagawa nila. And to be direct about this, support your leaders. Support your ministry leaders, mga ministry, so that they can do more good. Para mas marami pa silang magawang tama. Jesus not only acknowledged Mary, Jesus even protected her from critics. Pinagtanggol pa ni Jesus si Mary sa mga critic. Sabi niya, lubayan niyo siya, tama ang ginagawa niya, huwag kayong magulo dyan. Hayaan niyo siyang gawin pa ng gawin yung mga bagay na yan. This is something that we have to discipline ourselves, hindi lang personally, but as a community. Kasi nga, again, imagine if we keep on encouraging each other na, tama yung ginagawa mo. Continue doing good. Thank you sa ministry nyo. Salamat at na-lead kami sa worship. Naramdaman namin yung worship na yun. Thank you for arranging the chairs. Ang sarap ng pagkakaupo ko dahil maganda yung pagkakaayos ng upuan. Thank you mga kapatid. Imagine if we keep on doing that. Mas gaganahan tayo gumawa pa lalo ng mas maraming mabuti. Gumawa pa tayo ng maraming kabutihan. Hebrews 10:24. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Mag-imbento pa tayo ng maraming paraan para lalo tayong ma-encourage gumawa ng kabutihan.
The story of Mary is a story of love and honest devotion. Mary's act showed understanding of who Jesus was. Ipinakita ni Mary na naintindihan niya talaga, kilala niya nga si Jesus. Kasi naniwala si Mary na pag ginawa ko to with all my heart and with all sincerity, alam ko tatanggapin ito ni Jesus. Alam ko matutuwa si Jesus. Buti pa siya, kilala niya si Jesus. Tama nga yung ginawa niya. The story also teaches us to rise above criticisms, to rise above negative perceptions, and to continually do good. I-push ang paggawa ng tama. I-push pa ang paggawa ng mabuti. Dapat mas marami pa. Tuloy niyo yan. 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, be steadfast and immovable. Always abound in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Be steadfast. Be immovable. Lalo nyo pang ipagpatuloy yan. Bigyan pa ng gana, ng ganansya ang isa't isa para gumawa ng mabuti pa. Do good some more. Na-encourage pa natin ang isa't isa. Kasi alam natin at napatunayan naman na natin sa mahabang panahon, walang sayang sa ginagawa natin para sa Diyos. Walang sayang. Lahat yan merong pagpapala, nakatapat. Meron siyang blessing, meron siyang pangakong natutupad na galing sa Diyos. Our labor is not in vain. Praise the Lord for this story. At hayaan pa natin ng Panginoon na kausapin pa tayo. Ano pa yung mga hindi nabanggit, pero malalalim na ibig sabihin, mga malalalim na kahulugan ng kwentong ito para sa isa't isa. Let's spend some time in quiet prayer, in quiet contemplation to think about the message and its applications.